Bulacan po ito, ha? Opo, yes sir, of course, kasi Bulacan po ang ating pinag-uusapan eh. So Governor, alam niyo ho ba na magmula po, nung bang 2022 Governor na kayo? Opo. Okay. Magmula po ng 2022, 2023, 2024 at 2025, ang kabuuan na pong pondo na nailaan sa Bulacan para po lamang sa flood management program ay 41 billion 358 million. Alam niyo ho ba ito? Ano po yan, national? Ito po yung budget po na nanggagaling sa General Appropriations Act. Ibig sabihin po pambansang budget, Governor. Kayo ho bilang gobernador, inyo ho bang sinisilip o pinag-aaralan ang General Appropriations Act, pambansang budget, para alam nyo kung magkano ang nailalaan ng national government para po sa mga proyekto sa Bulacan, particular po yung inyong problema sa baha, ito ho mga flood control projects? Well, totoo lang po. Yung mga project ng mga ng DPWH, hindi naman po kasi namin nakikipag-coordinate sa amin. Kaya nga po nung nakaraan, hindi po ba nagkaroon ng problema. Kaya nga po, hindi naman dapat magawa na ako ng executive order. Kaya gumawa ako ng executive order para dumaan sa amin yung mga project nila para makita namin. Hindi po ba? Opo. So ngayon, gumawa po ko ng executive order na dadaan sila lahat para makita namin kung anong gagawin nila. Hindi po ba? May acceptance po kami ngayon para makita namin ano ba yung mga budget na gagawin nyo, anong budget na nangyari sa inyo, anong project meron kayo, po yun. Ngayon, ngayon, yung sa amin po kasi, alam po yung sa project namin, sa infra po talaga is 900 to 1 Hindi. Yun na nga po nasabi yan. Nasabi niyo na po yan. Gov, ganito po. Ang tanong ko po kasi, bilang gobernador, ano po, ikaw yung kumbaga, ikaw yung pinuno ng lalawigan. Di ho ba kahit papaano dapat alam mo ang provision ng pambansang budget para alam mo yung mga gagawing proyekto sa iyong lugar kahit na hindi sila nagpapaalam sa iyo kasi lugar mo yan at yung proyekto napakahalaga supposed to be po sa inyong pangunahing problemang baha. Na-check nyo na ho ba ang GAA? Kasi nga po 41.3 billion ang pondong inilaan sa Bulacan sa loob lamang po ng 4 na taon, Governor. Ang sinasabi ko po, Governor, dito ay national budget na nakalaan sa Bulacan. Hindi po sa inyo ito. Ang aking po katanungan lamang, kayo po bilang gobernador ng lalawigan ng Bulacan, hindi niyo po namalayan, hindi niyo po nalaman na ang nailaan na pong pondo para sa inyong lalawigan sa nagdaang pong 4 na taon ay 41 billion na? I don't know. Wala po akong knowledge about it. Tatanungin po natin tinatanong ko po ang ating Treasurer's Office and Budget about it. Hindi nga po ito Bulacan Budget Gov. Opo, ang aking po wala po akong knowledge about it. So hindi niyo alam. Opo. Paano nangyari, Governor, na hindi niyo po alam na nakapaglaan na po ng 41 billion ang national government para solusyonan ang inyong problema sa baha at di man lang ninyo nalaman itong sinasabi na listahan na napakaraming proyekto sa flood control? Hindi nga po nakapag-coordinate sa amin eh. Hindi po ba? Kaya nga po gumawa po ng executive order para malaman ko kung magkano yung budget na nakalaan para sa kanila. Hindi naman po ako dapat gumawa ng executive order, yan po ay dapat ipaalam sa amin. Opo. Ng DPWH. Hindi nga po kaya nga po gumawa ako ngayon ng executive order na dapat dadaan lahat ng proyekto na dadaan po sa amin. Okay. Para alam namin. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan sa interview nga ni Ted Filon kay Bulacan Governor Daniel Fernando na kung saan ay wala daw po itong alam, no? Walang knowledge si Governor Daniel Fernando sa 41 billion 358 million na allocation, no? Or ito yung pondo na inilaan ng national government para sa flood control projects, no, dito po sa probinsya ng Bulacan mga kababayan. At kaya nga daw po siya gumawa, no, ng
executive order dahil yung DPWH ay hindi daw po nagpapaalam, no, sa provincial government kung ano po yung kanilang mga ginagawa, no, within the province, yung kanilang mga projects, kung ano-anong pinagagawa nila. Hindi daw po sila nakipag-coordinate, no, or hindi po sila nagpaalam, no, dito sa provincial government ng province of Bulacan. Kaya tuloy medyo nahirapan, no, sumagot itong si Governor Fernando sa mga tanong ni Ted Filon, no, patungkol nga dito sa 41 billion 358 million na allocation or ito yung budget, no, from General sa Appropriation Act simula 2022 hanggang 2025, mga kababayan, no. So bali mag 4 years ito yung halaga ng mga pera na inilagay dyan sa Bulacan para sa mga flood control. And yet wala nga pong alam itong si Governor Fernando, no, dahil unang-una hindi na nga po daw nagpaalam or hindi nga daw po nagpaalam yung DPWH sa provincial government nga dito sa kanilang mga ginagawa. Although may mga projects itong provincial government sa pamamagitan ng kanilang engineering, no, provincial engineering, may mga projects sila pero itong mga kalsada, itong mga kanal, mga ganon, at meron daw pong flood control din yata, mga kabayan, na nagkakahalaga nga po yung budget nila ng nasa 900 million, no. So ito yung budget ng provincial government dito, mga kabayan, no. Hindi po ito galing doon sa national government, hindi galing sa DPWH. Ito yung kanilang sariling budget lang, mga kabayan, mula dito sa kanilang pang-probinsya, no, na pamunuan. At alam po natin na ang Bulacan talaga ay bahain, no, mga kababayan, kagaya po dito sa Kalumpit, sa Hagonoy, sa Paombong, sa Ubando, sa Bulacan, sa Malolos, at maging sa Pulilan, no, mga kababayan. At matatandaan natin na naging controversial nga din po itong Bulacan, no, nung unang pumutok itong issue ng flood control corruption, at dito nang galing yung mga taga DPWH na district engineer at assistant engineer, no. Itong sila Henry Alcantara at si Bryce Hernandez, no, na dawit dito sa flood control corruption, mga kababayan, at hanggang ngayon yata ay nasa kulungan pa ito, no. Sila yung naunang naikulong, no, dito sa flood control corruption, mga kababayan. At dito po yun sa probinsya ng Bulacan, mga kababayan. At para sa aking opinion ay pwede pala yun, no, mga kababayan, na walang alam yung probinsya, yung provincial government sa mga proyekto ng district engineer sila doon, no, sa DPWH nila doon sa Bulacan, hindi nakipag-coordinate. So pwede pala yun, mga kababayan, kasi talagang zero knowledge, no. Inamin naman dito ni Governor Daniel Fernando na wala siyang alam nga dito sa 41 billion 358 million pesos, no. Ang laking halaga po yan, mga kababayan, no. At siguro kung napunta lang yan talaga doon sa flood control projects, no, kung hindi yan kinurakot, ay malamang hindi ganito kalala yung mga baha ngayon sa Bulacan, no. Especially ngayon na habagat season, pagkakalam natin yung Bulacan, no, yung bandang Hagonoy hanggang ngayon ay lubog sa baha, mga kababayan, no. For sure, grabe yung mga pinagdaanan ng mga residente dyan, mga kababayan, sa lugar na iyan, na talagang hindi nakakayanin, no, pag maglalakad ka dyan kasi malalim na yung baha. Yung iba ay magbabangka na. Kaya kawawa yung taong bayan, mga kababayan, no. At sana ang gobyerno natin talaga ay seryoso, no, na hanapin itong 41.3 billion pesos, no. Laking pera ito, 41 billion something, no, or mahigit 41 billion pesos. Sana ay hanapin nila yan, mga kababayan, no, kung kaninong bulsa napunta yan, dahil yung governor nga dyan ay wala daw pong alam na mga proyektong flood control na pinupunduhan ng 41 something billion, no, mga kababayan. So talagang kawawa ang mga Pilipino, no. Sana maimbestigahan yan at hanapin kung saan napunta yung mga pera na yan sa loob ng 4 years, no, simula 2022 hanggang 2025. Samantalang yung kanilang pag-imbestiga sa confidential funds ni VP Sara Duterte na nagkakalaga ng 125 million ay talagang grabe yung kailang pag-imbestiga dito, mga kabayan. So sana ganito rin ang gagawin nila sa 41 billion 358 million na dihamak na talagang ilang beses na mas malaki kaysa doon sa confidential funds na hinahanap nila dito, mga kababayan, no. Kawawa ang taong bayan dito, mga kababayan, no. Talo ang taong bayan dito sa mga ginagawa ngayon ng gobyerno na ang laki-laki ng budget, at mas lalong lumalalim pa yung mga baha patuloy, mga kababayan, no. Parang baliktad yung nangyayari dito, no. So ano pa masasabi nyo dito, mga kababayan, sa inamin ni Governor Daniel Fernando, no, na wala daw po siyang knowledge dito sa 41 billion 358 million na allocation, no, ng national government simula 2022 hanggang 2025, and kailangan pa daw niyang mag-execute, no, or maggawa ng executive order para
para makipag-ugnayan ang mga taga-national government, itong taga-DPWH sa provincial government ng Bulacan para kung ano man yung gagawin nila itong mga proyekto sa probinsya ay alam nila or malaman nila mga kababayan. No? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.